Alright, mga kadiskarte, totoo ba yung chismis na kapag minimum wage earner ka, forever ka na lang mangungupahan? Well, ibabasura natin yung myth na yan ngayon. Madalas nating marinig na kailangan mo ng malaking sahod para makabili ng bahay, di ba? Pero sa paghimay natin ngayong araw, ipapakita ko sa inyo kung paano natin babaguhin ang laro. Gamit ang mga ultimate diskarte moves, malalaman nyo na ang pangarap na bahay ay para rin sa mga YEs. Game na ba kayo? Tara, let's dive in! Ito yung game plan natin for today. Titignan natin yung shocking math ng affordability, yung mga bagong rules ng gobyerno sa socialized housing, yung nakakatakot na hidden costs para iwas gulat, yung advanced diskarte strategy sa pagbili, at latapusin natin sa isang 5-step diskarte checklist. Okay, let's get right into it. Section 1. The shocking math. So, the big question, makakabili ba talaga ng sariling bahay ang isang minimum wage earner pagdating ng 2026? Ang mabilis at malakas na sagot ko dyan, isang napakalaking yes. Paano? Dati kasi, yung malaking 20% down payment ang laging sumisira sa pangarap. Ang bigat nun eh. Pero ngayon, thanks to government programs tulad ng Expanded Pambansang Pabahay at Pag-ibig Fund, we're talking about a possible 100% financing. Yep, pwede mo makuha yung bahay nang wala kang malaking cash out sa umpisa. At eto na yung unang malaking aha moment natin. 3%. Sa ilalim ng Affordable Housing Program ng Pag-ibig, kung minimum wage earner ka, subsidized ang interest rate mo. Naka-fix lang yan sa 3%. Napakalaking bagay niyan. I-compare mo yan sa mga commercial banks na naglalaro sa 7 hanggang 9%, diba? Sobrang safe ka sa biglaang pagtaas ng interest rates habang nagbabayad ka. Now, you have to understand the 35% rule. Striktang pag-ibig dito para ma-approve ka. Hindi pwedeng lumampas sa 35% ng gross monthly income mo yung buwan ng hulog. So let's do the math. Kung 15,000 pesos ang sahod mo monthly, ang maximum na pwede mong maging monthly amortization is 5,250 pesos. Diba? Pasok na pasok yan sa budget natin as long as tama yung diskarte sa pagpili ng property. Moving on to Section 2. The new rules of socialized housing. Ano nga bang mabibili ng budget mo ngayon? Based sa latest updates mula sa DHSUD for 2025 and 2026, medyo tumaas yung price ceilings. Pero ang good news, tumaas din yung minimum unit size. Nasa 24 to 27 square meters na yung pinakamaliit, meaning may mas desente at mas maluwag ka ng espasyo. Imagine, makakakuha ka ng bahay at lupa sa subdivision for 950,000 pesos. O kaya naman, condo na abot sa 1.8 million pesos sa ilalim ng 4PH program. Pero wait lang. Ito ang isang napakahalagang wise tip. Kailangan niyong alamin itong zonal value add-on. Sa mga highly urbanized cities like Metro Manila or Cebu, kung saan ginto ang presyo ng lupa, allowed ang mga developers na dagdagan ng up to 200,000 pesos yung presyo ng socialized condo. So yung 1.8 million, biglang magiging 2 million. Kaya kung tight ang budget, it's a choice. Magstay ka ba sa city condo na may add-on cost o doon ka sa subdivision sa labas ng siyudad na mas mura pero may pamasahe ka araw-araw? Your diskarte, your call. Real Talk Time. Section 3. The Hidden Cost Warning. Ito ang brutal na totoo na madalas hindi sinasabi sa inyo. Akala nyo ba down payment at monthly lang ang iisipin? Nope. Kapag bumili ka ng bahay, especially yung mga as-is, where-is, may sandamakmak na transaction taxes yan. Andyan ang capital gains tax, documentary stamp tax, transfer tax, aabot ng 5 to 10% ng total value ng bahay yan. Isipin mo, yung 6% capital gains tax pa lang, masakit na agad sa bulsa. At out of pocket to ha, hindi yan naka-loan sa Pag-ibig. Dapat naka-ready na yung savings nyo para dito para hindi kayo mabulaga. At may dagdag pa. Yung pag-approve ng loan mo, kalahati pa lang yan ang laban. Bago ka pa makalipat at makapagsindi ng ilaw, kailangan mo pang magbayad ng water at Meralco connection fees. Andyan din yung mortgage redemption insurance, fire insurance, mga advance HOA dues at syempre, ang taon ng amilyar. Ito yung mga tinatawag nating last mile realities ng home ownership. You have to budget for these. Alright, let's get to the fun stuff. Section 4. Advanced Diskarte Strategies. Dito napapasok yung diskarte ng mga tunay na WAEs. Paano natin mamamaximize ang bawat piso nyo? Ito yung paborito kong numero ngayon, 45%. Alam nyo ba na pwede kayong makascore ng hanggang 45% na discount? Yes! Paano? Sa pamamagitan ng negotiated sale ng mga acquired assets ng Pag-ibig. Ito yung mga foreclosed properties na hindi nabenta sa auction.
Pero wait lang, as your coach, strict warning ko to. Ang golden rule nila dyan ay as is, where is. Walang pake ang pag-ibig kung butas ang bubong o kung may iligal na nakatira sa bahay. Ikaw ang gagastos sa pagpapaayos at ikaw din ang gagawa ng legal na paraan para mapalaya sila. Kaya absolute mandatory ang pag-site visit bago ka magbid. Baka akala mo nakamura ka pero sa pag-repair at demandahan lang pala mapupunta yung pera mo. Ngayon, let's talk about rent-to-own schemes kasi sobrang uso nito. Be very careful here, may dalawang klase yan. Ang lease option, yan ang wise move. May karapatan kang bilhin yung bahay sa dulo ng kontrata, pero hindi ka persado. Ang lease purchase, isang malaking bitag yan. Obligado kang bilhin ang property. E paano kung hindi ma-approve yung pag-ibig loan mo later on? Boom! Mawawala lahat ng ibinayad mong rent credits. Read your contracts very carefully. Paano naman kung may lupa ka na tapos ikaw na lang ang magpapagawa ng bahay? Ito ang ultimate diskarte natin sa labor. Go for pakyawan para sa structural shell, yung pundasyon at bubong. Para mabilis matapos bago umulan at fix na yung budget mo doon. Pero kapag pagpapaganda na, tulad ng pag-install ng tiles at pagpipintura, mag-switch ka sa arawan. Mas kontrolado mo ang quality at maiiwasan mo yung nakawan ng mga mamahaling materyales. Wise, di ba? Okay, let's bring it all together. Section 5, the 5-step diskarte checklist. I-screenshot nyo na to kasi etong eksaktong roadmap nyo. Step 1, capital fortification. Make sure kompleto ang 24 months pag-ibig contributions mo at may ipon ka na for taxes. Step 2, strategic site tripping. Wise tip, bumalik ka sa property kapag bumabagyo o matindi ang ulan. Diyan mo malalaman kung bahain. Step 3, documentation. I-scan at i-save agad as high-quality PDFs yung mga payslips at ITR nyo. Step 4, loan approval. Eto crucial. Habang nag-a-apply, huwag kang magre-resign sa trabaho o kukuha ng car loan. Masisira approval mo. At Step 5, turnover protocol. Bago ka pumirma ng acceptance, i-test mong mabuti lahat ng gripo, saksakan at flush ng inodoro, maging mabusisi. So there you have it. Sa dami ng natutunan natin ngayon sa paghimay na ito, sana napatunayan natin, ang pagbili ng sariling bahay ay hindi nakadepende lang sa laki ng sahod, kundi sa talim ng diskarte. Eto na ngayon ang tanong ko sa inyo. Alin sa mga diskarte moves na ito ang una niyong gagamitin para tuluyan ng mabuksan ang pinto ng bago ninyong tahanan? Oras na para ayusin ang finances niyo mga kadiskarte. Simulan niyo na ang plano ngayon din. Hanggang sa susunod na usapan natin, stay wise.